Nanay Belinda, kailangan ko kayo dito! Si Mabel! Panimula ni Navi sa kanya kinuwentong mga nangyari. Gaya ng kanyang inaasahan, kinagulat ni Belinda ang mga sinabi niya. Naku po, sino namang gagawa sa kanya nito? Sino pa ba sa tingin niyo? Iisa lang naman ang bukod tanging may sama ng loob sa inyo at kay Bel na may kakayahang gumawa nito. Si Nicholas, saad ng ginang, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Exactly. Ngayon baka po pwedeng umuwi na muna kayo ni Lucas para kunin si Paris. Iniwan ko kasi siya sa bahay para sana hanapin si Bel. Isama niyo siya sa police station para makahingi ng assistance. Paano ka? I'll try to look for her. May alam po ba kayong lugar na posibleng pagdalahan kay Bel? Maybe an abandoned building nearby the area? Naisip niya. Desperado na si Navi kung kinakailangan galugarin niyang bawat gusali sa lungsod ay gagawin niya. Mahanap lang ang babae. My former office, Belinda replied. It has been abandoned ever since my company fell into bankruptcy. May nakapagsabi rin sa akin na minsan nang nagpabalik-balik ang grupo ni Nicolas sa lugar na yon. Malakas ang kutob kung doon niya dinalang anak ko. Can I get the address? Pero paano kung madisgrasya ka? Hindi biro si Nicolas. Maraming tauhan yun at siguradong I don't care about those bullshits. Can you just give me the address so I can go there? Hindi ko nahihintay ng mga pulis dahil oras ang kalaban natin dito. Baka sakaling pumunta ako doon at makumbinsi ko si Dad na pakawalan si Belle. Panghihikayat ni Navi. Saglit na nahimik si Belinda sa huli na pilitan ng ginang na i-text sa kanyang kompletong address ng nasabing lugar. Navi took a cab to get there fast. Hintayin mo ko, Mabel. Ililigtas kita. Hindi naging hadlang iniindang lagnat para makarating sa abandonadong opisina ni Belinda. Agad-agad siyang bumaba pagkahinto ng sasakyan sa harap mismo ng gusali. Sa bungad ay dalawang lalaking kaagad ang humarang sa kanya pero dahil kilala naman siya ng mga ito ay pinahintulutan si Navi na makapasok. Dumaan sila sa underground parking lot. Maririnig na sa hindi kalayuan ang boses ni Nicholas. Sa tono pa lang ay halatang galit na galit ito kaya mas lalo nadagdagan ng kaba niya. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa marating nila ang mismong paradahan kung saan nakaparking ang sasakyan na pinaniniwalaan niyang pag-aari ng kanyang ama. Boss, nandito ng anak ninyo. Anunsyo ng isa sa mga tauhan nitong nasa unahan. Lalong nanghina si Navi sa naabutan niyang eksena pagpasok niya sa gusali. Ilang hakbang mula sa pwesto ng service car ni Nicolas ay nakaupang matanda sa isang lumang monoblock chair. Kaharap ang babaeng nakagapos ang buong katawan. May hawak itong baril na nakatutok mismo sa babae. Navi! May bahid ng takot sa boses ni Belle nang tawagin siya nito. Pansamantalang binaba ni Nicholas ang hawak nitong baril at sinukbit sa tagiliran nito. Here's come the savior. It's been a long time, hasn't it, my son? I didn't expect you to find us that easily. Kung alam ko lang, bumiyahe sana kami sa bundok nang mahirapan ka naman. Tulad ng ginawa niyong pagpapahirap sa akin ng babaeng ito na matuntun kayo. May pagkasarkastikong sabi ng matanda habang nakangisi. His body quivered with intense hatred and bitterness. Cut the crap, Nicholas. Alam mo hindi tayo magkadugo kaya wag mo kong tatawaging anak. Ngayong nandito na ako, siguro naman pwede mo nang pakawalan si Belle. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Pagbibigyan kita, sasama na ako sa'yo kapalit ng pagpapalaya mo sa kanya. Tumayo ito't naglakad pa ikot kay Belle na halos mahina sa sobrang takot. Tingin mo ba, papayag ako ng ganun-ganun lang? Too late for that, Giovanni. Masyado mong sinagad ang pasensya ko't sa huli, pinili mong sumama sa babaeng to para magtago. I've had enough of you already. All of you. Dinukot ng matandang baril na kanini sinuksok niya sa tagiliran at ikinasa. Napasinghap si Belle nang muling itinutok ang armas sa kanya. Hindi ako papayag na walang dugong dadanak sa lugar na ito. Impit na humagulol si Mabel. On the other hand, Navi's eyes rimmed with anger, and he could feel adrenaline pumping through his veins. Wala na sa bokabularyo niyang salitang respeto para sa taong ito. Patawarin siya sa posibleng magawa niya dito sakali may dala siyang armas. What the fuck is your problem? Bakit hindi mo matanggap na si Mabel ang pinili ko? Why can't you just be happy with the girl I love? Ano bang nagawa ni Mabel sa'yo? Tell me. Galit na wika ni Navi. You wanna know the truth, huh? You bastard? Hindi sumagot si Navi. Well, let me tell you an interesting story.
Belinda and I dated before I met your mother but she cheated on me. Isang araw humarap siya sa akin para amining buntis siya sa pag-aakalang mapapaniwala niya akong nabuntis ko siya. Hindi ko nabanggit sa kanya noon na wala akong kakayahang makabuntis. Doon pa lang alam ko nang niloloko niya ako. You mean, si Mabel? Siya ang bunga ng pagtataksil sa akin ni Belinda. Lucky for her, I choose to end our relationship rather than find out the guy who impregnated her. Hindi na rin ako interesado dahil nawala na ako ng amor sa babaeng yun. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi ko matanggap-tanggap ang lintik na to sa pamilya ko. He pointed the gun closer to Mabel's face. Sa tuwing nakikita kong pagmumukha nito, pinapaalala niya sa akin na minsan akong niloko ng isang Belinda de Guzman. At yun ang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Dahil si Victoria ang nasunod nung mga panahong ipinagkasundo kayo, wala ako sa posisyon para pigilan ang lintik na business agreement nila ng Belindang yun. If I cannot prevent you from getting married, I guess I can do something to ruin your marriage. Yes, nung gabing nasa barang babaeng to, tumawag sa akin ng bartender na kakilala ko. He took pictures of her cheating with another man or rather, the late Ernest Villanueva. Pinadala niya sa akin ng mga ebidensya na siya rin naman ang pinadala ko sa'yo. Nagulat ka ba? Lahat ginawa ko para sirain kayong dalawa. And you did that simply because you're still affected by her mother cheating? Damn Nicholas, it happened a long time ago. Hindi ka ba makamove on sa putang inang nakaraan ninyo? Tapos na yun for crying out loud and you even got married to my mom? Ano pang pinuputok ng butsi mo? Nagkandaleche-leche ng buhay naming dalawa dahil sa ego mo. Nagharing halakak nito sa buong gusali. Come on, Giovanni. If it wasn't for me, you wouldn't know that this woman is cheating on you? I mean, you should be thanking me. It doesn't matter anymore. Sinira mong buhay namin. At the time she was working for me, nakita ko malaking pagbabago ni Mabel. Matagal na niyang pinagsisihan ang nagawa niyang pagkakamali. Binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon at naging maayos ang pagsasama namin sa maikling panahon. Pero anong ginawa niyo ni Siren? Pinaglaruan niyo kami. Una, pineke niyong DNA test para paghiwalayin kami. Pangalawa, pinaniwala niyo kami si Ernest ang tatay ni Paris. At kung hindi pa nagkasakit yung bata, hindi pa namin malalaman ang katotohanan. May balak pa kayo ni Siren na ipaako sa akin ang batang pinagbubuntis niya. Anong klaseng mga tao kayo? Paano nyo nasisikmurang panoorin kaming nagdurusa habang kayo nag-e-enjoy sa palabas na kayo rin na may gawa? Emotional na singhal ni Navi sa ama-amahan na ngayon ay tahimik at diretsong nakatitig sa kanyang mga mata. Ano? Magsalita ka. Sir, ani Mabel sa matanda. Sa tagal-tagal nitong nanahimik ay naglakas loob din itong magsalita. Lumipat ang tingin ni Nicholas sa babae. In behalf of my mother, humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng sakit na idinulot ng pagtataksil niya sa inyo noon. Hindi man ako saksi sa inyong nakaraan, ramdam ko sa puso kung gaano nagsisisi si Mama sa pagkakamaling nagawa niya. Sir, it's been 2 decades since it happened. Would it be better if we just move forward instead? Sa tingin niyo po ba matutuwa si Ma'am Victoria? Ngayon may bigat pa rin dyan sa puso niyo. They say you cannot change the past but you can reshape the future. Maikli lang ang buhay natin and we're not getting younger. Sa mga natitirang taon natin sa mundo, makakabuti kung mag-move on na lang tayo at magpatawad. Bagamat marami kayong nagawang kasalanan, hindi pa huling lahat para magbago at ayusin ang buhay natin. Nakikiusap po ako sa inyo. Palayaan niyo na kami ni Navi. Pagsusumamo ni Belle habang tuloy-tuloy ang pagdanak ng kanilang mga luha. Sa kabila na nakakaantig na salitang narinig niya kay Belle, hindi pa rin nakakatiyak si Navi. Kilala niya si Nicholas. Kasing tigas ng batong puso nito at walang sino man ang kayang makapagpalambot nito. Ngunit ikinagulat ni Navi ang sumunod na nangyari. Kapansin-pansin ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Ang kanina'y mukha na puno ng galit ay unti-unting kumakalma. Dahan-dahan itong ibinaba ang baril at napaupo sa maruming semento. Sinubsob nitong sarili sa sariling braso at nagpakawala ng impit na hagulhol. Maraming buhay ang nasira ng dahil sa naipong galit ko. Nang mahabang panahon, I even took the life of the innocent man. Ngayon ko palang napagtanto kung gaano ko kasamang tao. Damn, what have I done? Nicholas, Navi uttered.
Pasensya na kayo sa mga nagawa kong kasalanan sa inyong dalawa. At sa anak ninyo si Paris na siyang nadami rin sa lahat ng sigalot na to. Alam kong hindi sapat ang mga salitang to para ibsan ang sakit na nararamdaman ninyo. At maintindihan ko kung hindi nyo pa ako kayang patawarin. Ang importante lang sa akin ngayon ay malaman nyo kung gaano ako nagsisisi sa aking nagawa. Nicholas paused for a sec as his eyes shifted at Mabel. He continued. Tama ka, hindi na ako bumabata. This time I'll make things right. Nais kong gamitin ang natitirang taon ko sa mundo para pagbayaran ang aking mga kasalanan. You mean, tumango ang matanda. Handa na akong sumuko sa kamay ng batas. At that time, Nicholas let his stepson Navi release Mabel from the chair she was tied to. Sa kasamang palad ng marinig ng dalawang tauhan ni Nicholas ang plano niya pagsuko ay agad itong umiskapo. It's been a while since Navi arrived in this abandoned office. Pero wala pa rin ang mga pulis. What's taking them so long? He thought. Hindi naman sa kating-kating na siyang makulong ang kanyang stepfather. He was concerned about their safety dahil hindi lang naman si Nicholas ang kalaban nila. One of his comrades is still on the loose. A few moments after Mabel got released, they heard a powerful gunshot from the building's entrance as Nicholas fell to the ground with a gunshot on his head. Nicholas! Navi shouted in surprise. Kapon ng laki ang mga mata ng dalawa sa nasaksihan nilang eksena. Nang tumagos ang bala sa sentido ng matanday kagad tung bumagsak sa semento na parang manikin. Dahan-dahang lumingon si Mabel at Navi upang alamin kung sino nagpaputok. Siren? Usal ni Navi sa babaeng nakatayo mula sa hindi kalayuan. Hawak ang baril na ginamit nito sa matanda. Hindi ko inakalang ganito pala kahinang nilalang ang tatay-tatayan mo, Navi. I should have known in the first place. Hindi na sana ako nagsayang pa ng oras na makipagsabwatan sa letseng matandang yan. Napakasama mo talaga. Demonyo! Lakas loob na singal ni Mabel dito. Oh really? Ikaw ano tawag sa'yo? Anghel? Alam nating pareho kung gaano kakaruming tao kaya huwag kang magmalinis dyan. Malanding higad. Buwelta pa nito pabalik. Bakit nagpakita ka pa? Ano pang gusto mong mangyari? Don't worry, hindi naman ako magtatagal dahil alam kong paparating na rin ang mga pulis para huliin ako. Pero syempre, hindi ako papayag na magpadampot ng pareho kayong buhay. Sayang naman yung lupang binayaran ko sa sementeryo na paglilibingan nyo, hindi ba? Mabagal ang naging paghakbang ni Siren palapit sa dalawa. Walang ibang maririnig ng mga oras na yon kundi ang malutong na takong nasuot ng sapatos ng dalaga. Tinaas nitong kanang kamay na hawak ang baril at tinutok sa dalawa, dahilan para mapayakap si Mabel kay Navi. Any last words? Siren said, wearing a vicious smile on her face. Ibaba mo yan, Siren. Banta ni Navi ngunit hindi nakinig ang dalaga at bagkus, isang malakas na tawang kanilang narinig mula dito. Why would I do that? Matapos ang lahat ng sakit na binigay niyo sa akin. Lalong-lalo ka na, Navi. Iniwan mo ko sa ere habang nagbubuntis ako. Ikaw lang inaasahan kong tatay bilang ama ng anak ko pero anong ginawa mo? Sumama ka sa malanding ito. Then she pointed the gun at Mabel. Hindi responsibilidad ni Navi na panagutan ka dahil hindi naman siyang ama ng anak mo. Matapang na kinontra ni Belle ang sinabi nito. Manahimik ka. Kanina ka pa sabat ng sabat, tang-ina ka. Gusto mong unahin na kita? Hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung ulo mo kung inaakala. Naputol ng pagsasalita ni Siren nang umalingaw-ngaw ang ringtone mula sa bulsa ng pantalon ni Navi. Nung una hindi nila yun pinansin subalit hindi tumigil ang pagtunog ng telepono. Shut the phone now! Inis na wika ni Siren. Dinukot ni Navi ang phone ngunit sa halip na patayin ito ay minabuti niyang sagutin ng tawag. Siren, alam kong nandyan ka. Pakiusap, pakawalan mo na si Navi at ang anak ko. They don't deserve it, Belinda said through the loudspeaker. Mama, Mabel mumbled in surprise. Paano kung ayoko, Mrs. De Guzman? May magagawa ba kayo? Siren, please. Alam niyo, kung hindi ako iniwan ni Navi at hindi siya sumama sa Mabel na to, malamang buhay pa sanang anak ko. Kaya kahit ano pang pakiusap ang gawin ninyo, hindi mababago nun ang sakit na nararamdaman ko. Dapat lang siyang mamatay.
Nanggagalaiting sabi ni Siren habang nanggigigil na tinututukan ng baril si Mabel. Before she could pull the trigger, Belinda was able to stop her by saying these words. Utang na loob, Siren. Huwag mong patayin ang sarili mong kapatid. Anong sabi mo? Magkapatid kayo ni Mabel sa ama. Oo, ang lalaki na kabuntis sa akin noon ay walang iba kundi ang iyong ama na si Simon Vergara. Iniwan ako ni Simon nang may mangyari sa aming dalawa. Ang pagbubuntis kong itong naging dahilan kung bakit kami naghiwalay noon ni Nicholas. Kasama ko si Simon ngayon and we agreed to tell you the truth. Sa pag-asang may kabutihan pang natitira dyan sa puso mo para sa sarili mong kadugo. Totoo ba ito, Mabel? Magkapatid tayo? Hindi sumagot si Mabel bagkus. Tuloy-tuloy lang ang pagragasa ng luha mula sa mata nito. Siren, it's your dad. Yes, totoong sinasabi ni Belinda. May nagawa akong pagkakamali kay Belinda at si Mabel ang naging bunga nun. Sana mapatawad niyo ako sa pagiging irresponsable kong ama sa inyo ng kapatid mo. Anak, sumuko ka na. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Kahit nakitilin mo pa ang isa sa kanila, hindi na maibabalik ang buhay ng apo ko. Wala na siya, anak. Tanggapin na lang natin yung harapin ng mga konsekwensya na yung nagawa. Mahabang paliwanag naman ni Simon sa telepono. No, Dad! No! No! Maktol ni Siren. Sa halip na makumbinsi, tila mas lalong nalagay sa alanganin ang sitwasyon ng dalawa. Mas lalong naging confused si Siren at dumating sa puntong nawalan na siya ng kontrol sa sarili. She cried and desperately pointed her gun at the ceiling and shot it. Tili ni Mabel. Sa takot na matamaan si Mabel ay napilitan si Navi na sumugod kay Siren para agawin ang baril nito. Navi! Mabel, umalis ka na habang may oras pa. Abiso ni Navi. Pero, wag mo kong intindihin. I can handle this. Just go. Sa huli napilitan si Mabel na umalis ng establishmento. On the other hand, pilit pa rin nakikipag-agawan si Navi ng armas sa delusional na si Siren. Itigil mo ng kahibangan mo. Aniya rito. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa bibig ng dalaga. Not until you die! A burst of gunfire echoed around the building. Preventing Mabel from escaping, kabado siyang lumingon at bumulaga sa kanyang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ni Navi sa sahig. Navi! She screamed in terror. Sa taranta ni Belle ay humahangos tong lumapit sa dugo ang lalaki. On the other hand, Siren got so frozen that she dropped the gun she was holding. Kasunod nito ay ang pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. Agad na dinampot si Siren at pinusasan habang si Navi ay dali-daling isinugod sa pinakamalapit na ospital. Hindi maubos ng luha ni Mabel habang nasa labas ng operating room ng isang pagamutan. Magkahalong emosyon, kaba at takot ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Navi made it to the hospital on time, however he was drenched in blood and is unconscious. Kinailangan siyang isalang sa operasyon upang tanggalin ng bala sa kanyang tiyan bago pa muli ang mahuli ang lahat. Mabel! Sinundan niyang pamilyar na boses na yon. Ma! Mula sa pagkakasandal sa pader ay nilapitan niyang papalapit na ginang na si Belinda. Kasama si Lucas. Si Paris! Pukaw ni Belle na mapansing hindi nito kasama ang kanyang anak. Hindi siya pinayagan ng guard ang batang makapasok kaya naiwan na muna siya sa labas. Kasamang dalawang babaeng pulis, paliwanag ng ginang. Ayos ka lang ba anak? Naluluhang tanong ni Belinda sa kanya. Belle nodded. Okay lang po ako, pero si Navi. Ano nangyari kay Navi? Si Lucas ang unang nagtanong, baka sa mukha na matandang matinding pag-aalala nito para sa lalaki. He was shot, Sir Lucas, and he was undergoing surgery to remove the bullet from his body. Umaasa ko maililigtas ng mga doktor ang buhay ni Navi. I can't live without him, Belle cried as her mother tried to pamper her. Magdasal lang tayo anak, hindi siya pababayaan ng nasa itaas. Ililigtas niyang ama ng apo ko, saad ni Belinda. Maya-maya ay naalertong kanilang isipan nung lumabas ang doktor mula sa OR. Dok, ano pong update sa asawa ko? Alalang tanong ni Mabel dito. We have a problem. Maraming dugong nawala sa pasyente at kailangan niyang masalinan ng dugo as soon as possible. However, kasalukuyang kinukulang sa supply ng blood bags ang ospital. We're running out of type O's. Is anyone of you willing to donate? Ako po. Naputol sa pagsasalita si Mabel nang biglang sumingit sa usapan si Lucas. Ako, Dok. Willing ako mag-donate ng dugo para sa anak ko. Anito.
Nalalaki ang mga matang tumingin si Mabel kay Lucas. Tama bang narinig niya? Matagumpay ang naging blood donation ni Lucas para maisalba ang kanyang anak na si Navi. Kasalukuyang nasa operating room pa rin ng lalaki at pilit na lumalaban para mabuhay. Sinamantala na ni Lucas ang pagkakataon na sa labas sila ng operating room upang linawin kay Mabel ang natuklasan nito tungkol sa asawa. Nagtrabaho ako noon kay Victoria bilang hardinero sa asyenda ng kanyang pamilya. Ilang taon bago niya nakilala si Nicholas. Nagkaroon kami ng relasyon at may nangyari sa amin ni Victoria. Subalit bago ko malamang buntis siya ay nagkahiwalay kaming dalawa. Kwento ni Lucas. Nasa labas pa rin sila ng operating room ng mga oras na yon, habang iniintay na matapos ang operasyon kay Navi. Sinamantala na ni Mabel ang pagkakataong ito na malaman ng katotohanan tungkol sa biological father ni Navi. Kailan niyo po natuklasang may anak kayo kay Tita Victoria? Belle asked curiously. Matagal na, dekada na, bata pa si Navi noon nang mabasa ko sa dyaryo tungkol sa kanyang pamilya. The first time I saw that little boy in the newspaper, I know, he was my son. May mga kumakalat ding espekulasyon na posibleng hindi tunay na anak ni Nicolas si Navi dahil sa di umano infertility issues nito. Bakit hindi niyo sinubukang magpakilala kay Navi bilang kanyang ama? Dagdag pa nitong tanong. Matabang nangiti ang sinukli ng matanda. Masyado ako naging duwag ng mga panahong yon. Malaking tao si Nicholas Reinhardt, isa lang akong hamak na hardinero. Isa pa sa nakikita ko ay nasa maayos ng kalagayan ng anak ko at alam kong hindi siya pinababayaan ni Victoria. Nariyan si Nicholas para tumayo bilang ama ng bata, kung kaya't hindi na ako kailangan pa ng anak ko. Naisip ko baka magkagulo lang kapag nagpakita pa ako. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, hindi maalis ang pangungulila ko sa aking anak. Gusto kong malaman ang mga nangyayari sa buhay niya. Kaya naging isa ako sa kanyang mga tagahangang lihim na sumusuporta sa kanyang karera. Nang mabalitaan ko naghahanap si Navi ng bodyguard, ginamit kong oportunidad na yon para mapalapit sa anak ko. Sa kabila na katandaan ko, ipinasok ko pa rin ang trabaho na para lang sa kalahati ng aking edad. I thought this is my last chance. If I missed it, there won't be a next time for me. Sa maiksing panahon ko bilang gwardiya ng isang Giovanni Reinhardt, na ibigay kong suporta, pagmamahal at proteksyon na kailangan niya mula sa isang ama. Bagay na hindi nagawang gampanan ni Nicolas sa huli. Ngayong wala nang kinikilala niyang ama, handa na akong tumayo bilang kanyang magulang. Tanggapin niya man ako o hindi. Kilala ko si Navi, Sir Lucas. He may look tough, but deep inside he's a good man. Siguradong kapag nalaman niyang totoo tungkol sa inyo, tatanggapin ka na ng buong puso. Nakangiting sambit ni Belle na sinang-ayon na naman ni Belinda. Tama si Mabel, Lucas, lalo pat nagpakita ka ng pagmamahal at katapatan sa kanya. Abay, baka ipagpapasalamat pa niyang pagdating mo sa buhay niya bilang kanyang ama. Hindi kumibo si Lucas, bagkus sa isang tipid ng ngiti ang kanya naging tugon. Nakatulong kahit papano ang maikling pag-uusap nila ni Lucas upang maibsan ang tila batong nakatagan sa kanyang dibdib. Hindi lang niya napagaan ang loob ng matanda, marami rin siyang natuklasan tungkol sa buhay ng dating asawa. Now there's a good reason for Navi to fight for his life. Not only his daughter and Belle are here, but also his biological father. Hindi tumigil sa pagdarasal ang tatlo, umaasang sa pagmulat ng mata ni Navi ay makikita nila ang ngiti sa labi nito. Navi, kumapit ka, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ka ng anak natin. Mahal na mahal ka namin ni Paris. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa buhay ko. Muling tumulong luha sa mga mata ni Mabel habang naiisip yon. Time passed and someone came out of the OR. It was the surgeon. He took off the mask he was wearing as Mabel left her seat and walked towards him. Doc, how's the operation? Tanong niya na may kaba sa dibdib, napabuga ng hangin ng doktor, bago ito nagbitiw ng salita. Makalipas ang 2 taon, ang pagtama ng mataas na sikat ng araw na gumising kay Mabel mula sa mahimbing na pagtulog, hudyat na panibagong araw na naman ang kailangan niyang harapin. Though this wasn't an ordinary day for her, it was special. Hindi na siya nasurpresa na makitang wala ng kanyang anak sa higaan. Nang makapag-inat-inat, minabuti na niyang bumangon at ligpitin ang higaan. She left the room, yawning. Agad na nakatawag ng pansin niyang mabangong amoy, sinundan niya ito hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa kusina kung saan naabutan niyang inang si Belinda na abala sa pagluluto.
Nasulyapan niya rin ang kanyang anak na matyagang gumuguhit sa mesa ng dining table. Mommy! Pansamantala itong tumigil sa ginagawa upang sugurin siya ng isang mahigpit na yakap sa bewang. Happy birthday, mami ko! Naantig naman ang puso ni Mabel sa paglalambing ng anak. Thank you, anak. Kumain ka na ba ng breakfast? Opo, nagdodrawing po ako pero mamaya ko pa po ipapakita sa inyo kapag tapos na. Nito. Natawa na lang siya at kapag kuway ginulugulong buhok ng bata. As usual, napakabibo pa ring bata ni Paris. She's now 8 years old and is currently homeschooled dahil masyadong malayong paaralan mula sa kanilang tinitirang isla dito sa El Nido, Palawan. Gayunpaman maayos naman ang performance ng bata at nakakakuha ng mataas na marka. Kanina pa nagalmusal ang mga tao dito. Alam ko namang napagod ka kagabing mag-asikaso ng mga guest. Kaya hindi nakataginising na maaga. Wika pa na Belindang nasa harapan ng kalan. Ganun po ba? Kumain ka na dyan. Tiniran ka namin ng lugaw na may manok at itlog. Sige po. Naupo siya sa mesa katapat ng kanyang anak na nagpatuloy sa bagguhit. Kanyang inalis ang kutsarang nakapatong sa takip ng lugaw na nasa mangkok. Amoy niyang luya na isinahog dito. Sina Hyacinth at Jazz po, usisa niya na mapansing walang kanyang mga kaibigan. May pinabili akong ingredients para dun sa iluluto kong spaghetti mamaya. Kanina pa sila umalis pero hanggang ngayon wala pa sila. Kailangan ko pa naman ng katuwang dito lalo pat marami-rami itong iluluto ko para mamaya. Hayaan niyo ma, pagkatapos ko dito, tutulungan kita dyan. Alok ni Belle sa ina. Hindi na, birthday mo ngayon. Mas mabuti kung enjoyin mong araw na to kaysa magpakapagod ka dyan. Si mama talaga, naiiling niya sabi sa isip-isip. Nagparamdam na bang daddy mo sa'yo? Otomatikong nabitawan ni Mabel ang hawak na kutsara na tanungin siya ni Belinda tungkol sa bagay na yon. Tumawag siya kagabi at binati ako ng advance happy birthday, tugon niya pa. Nabanggit niya sa akin na nakatakda siyang bumisita ulit ng Bilibid para dalawin si Siren. Sa Bilibid kasalukuyang ginugugol ni Siren ang kanyang sintensya sa pagpatay kay Nicholas Reinhardt. Isang beses lang niyang nasilip ang kapatid at yun ay noong bago sila bumiyahe patungong Palawan. Since then, she never had the chance to talk to her. Sa kabutihang palad ay lagi siyang ina-update ni Mr. Vergara tungkol sa kalagayan ni Siren. Sa ngayon, masasabi niyang malabo pang estadong ng relasyon nilang magkapatid, ngayong nasa proseso pa siya ng paghihilom. Pero naniniwala si Mabel na mapapatawad niya rin ito balang araw. Sigurado ka bang hindi mo gagamitin ang apelyido ni Simon? He's still your father after all. Pag-iba nito sa usapan. Okay na ako dito sa Di Guzman, ma. Nakalakihan ko ng apelyido niyo at dadalhin ko ito hanggang sa mag-asawa ko ulit. Isa pa yung nasabi ko na kay Dad ang desisyon ko at nirespeto naman niya yon. We don't need to make unnecessary changes to that. Okay naman kami ni Dad at tanggap ko naman siya bilang tatay ko. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang noon, guguluhin ko pang records ng PSA para lang dyan. Ang batang to talaga. Rinig niyang wika ni Belinda. Pinatay nito ang kalan at saglit na tumigil sa pagluluto. Hinila ng ginang ang bakanting upuan sa mesa at naupo. Kung sa bagay, ilang buwan o taon lang din mula ngayon, maiiba naman ang apelido mo. Naglaban ng hiya at kilig sa sistema ni Mabel nang sabihin niyo ni Belinda. Aya ka na naman ma masyado kang excited. Hindi pa nga nagpo-propose sa akin yung tao. Ay sus, pakipot pa itong anak ko. Doon din naman ang punta noon. Tudyo pa nito na ginantihan na lang niya ng hagikik. Matanong ko lang, anong oras ang lapag ng eroplano ng dalawa? Ang sabi mga 12:00 daw. Belinda answered as she pulled the phone from her pocket. 9:45 na? Hay naku, hindi pa nga ako tapos ng niluluto ko ngayon at may 3 pang putaheng kailangan kong iluto. Ilang oras na lang at nandito ng mga bisita mo. Just in time, naubos din ni Belle ang kanyang almusal. Tumayo na siya dalang mangkok at nagtungo sa lababo upang hugasan yon. No worries, I'll help you anyway. Sa ayaw at sa gusto nyo. Sa isang malaking cottage, piniling ilagay ni Belle ang masasarap na putaheng pinagtulong-tulungan nilang lutuin. Beef caldereta, spaghetti, chicken cordon at pansit na sinamahan din ng coffee jelly at pakwan bilang panghimagas. Belle checked the time on her watch. Mag-12 na ng tanghali. Anumang oras mula ngayon ipaparating ng espesyal nilang bisita. Sabik na siya. Ilang linggo rin kasi silang hindi nagkita ng mga to. Lalo ng lalaking yon. Namimiss na niyang yakap at bawat halik nito sa kanya. Gayunpaman, bigo niyang maitagong nararamdamang pagod, kaya naupo na muna siya at pinagmasdan ng birding tubig sa karagatan na kumikislap gawa ng matataas na sinag ng araw.
She was happily watching her daughter from a distance, playing with some other kids her age. Mars, tignan mo yung anak mo. Enjoy na mag-swimming kasama yung dalawang anak ng guest natin. Ani Jason upo naman sa tabi niya. Ngayon lang yan nagkaroon ng kalaro, madalas kasi matatandang bumibisita sa resort. Ngayon lang ulit may nakapuntang bata kaya sobrang saya niya nang makita niyang mga to. Galak niyang sagot sa kaibigan. Ay, mas lalo na mamaya pagdating ng ating bisita. Naku, spoiled na naman yan sa pasalubong for sure. Sinabihan ko ng lalaki yun na wag na mag-uwi ng maraming laruan at candies. Baka mamaya, mamihasa yan na lahat ng gusto yung nakukuha niya. I don't want to spoil my daughter. Gusto ko siyang lumaki na alam ang pagsisikap ng sa ganon, hindi siya umasa sa ibang tao. Tama ka naman doon, Jazz agreed as she gave a deep sigh. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwalang makakabalik ako sa resort na to. At sa pagkakataong ito, ikaw nang isa sa may-ari nito. Iba ka talaga, girl. Ikaw na. Silly, I don't take credit for all of this, she said. This wouldn't be possible if wasn't for him. Binili niyang resort mula sa previous owner upang dito na kami manirahan for good. He made the right decision, though. Not only we can live in peace, but also we can make money out of it. Malaking tulong din ang kinikita ng resort para makapag-ipon sa future ni Paris. Gustuhin ko mang magstay dito ng matagal pero kailangan ko rin bumalik ng Maynila siya makalawaga yung matatapos ng 1 week leave ko sa call center. Nakapangalumbabang sabit na kaibigan. Kaya kung ako sa'yo, enjoyin mo nang natitira mong oras dito dahil pagbalik mo, siguradong nandyan na naman ang stress sa trabaho. Pabiro niya pang sabi. Buti pa si Hyacinth, pasarap-sarap na ng buhay dito sa resort porket full-time manager na. Nakakainggit. Himutok pa ni Jazz. Huwag kang mainggit dyan. Hindi ka naman pwedeng magtagal dito gayong kailangan ka ng nanay mo sa Maynila. You can come back here at any time. Isama mong nanay mo pagbalik mo dito nang ma-enjoy naman niya ang ganda ng El Nido. Guys! Napukaw ang atensyon nila sa pamilyar na boses na kanilang narinig mula sa hindi kalayuan. Sinundan nila ito ng tingin at ng kanilang nasulyapan ang paglapit ng babaeng kanina lang ipinag-uusapan nila. May dala-dala itong malaking plastic na sa palagay ni Belle ay naglalaman ng mga inumin. Humintong babae sa cottage kung saan nakapwesto ang dalawa. O Hyacinth, saan ka galing? Tanong ni Jazz. Sa kalapit na tindahan, pinabili ako ni tita ng soft drinks dahil nga nakalimutan nating bumili kanina sa labas. Sagot naman ni Hyacinth. Nilapang itong plastic sa ibabaw ng kakahuyang mesa saka isa-isang nilabas sa mga bote ng soft drinks. Nga pala, wala pa rin ba sila? Wali pa, pero parating na rin yun. Dahil siya naging sagot ni Jazz ay lalo lang nakaramdam ng pagkainip si Mabel. Bakit bang bagal ng oras kung kailan sabik na siyang makapiling ang lalaking yun? Hindi na natagalan pa ni Mabel ang matinding pagkainip kaya niisipan niya na munang maglakad-lakad sa maputing buhangin ng isla. Sakto namang kakaahon lang ng kanyang anak matapos magbabad sa tubig ng ilang minuto. Suot niyang puting bohemian dress na tinernohan niya ng summer hat at manipis na sandals. Huli na nang mapansin ni Mabel na hawak-hawak niya palang kanyang phone. Tumunog yung bigla, dahilan para sandali siyang huminto sa paglalakad. Kaharap ng maaliwalas na view ng dagat, tinapat niya ang cellphone malapit sa kanyang tenga. Nasaan na kayo? Bungad niya na tanong dito subalit wala siyang nakuhang sagot. Hello, naririnig mo ba ako? Hindi kumikibong kausap niya sa kabilang linya kaya sandali niyang nila yung telepono upang i-check ang signal. It works just fine. Muli niyang tinapat ang phone sa tenga niya at sa pagkakatong ipinagsalita ang lalaki. I can hear you loud and clear. Anito, kumunot ang noon niya pagkat tila ba hindi nagmumula sa speaker ang boses na yon. It's as if that person is just standing nearby. Lumingon siya sa hindi kalayuan ni namataan niya ang bulto ng lalaking kanina niya pa hinihintay. Miss me? He said. He had a huge smile on his face. Nakakatunaw yon na siyang humahaplos sa kanyang puso. Ginantihan niya yun ng mas malapad na ngiti. Patakbong lumapit sa kanyang lalaki at sinalubong niya din ito. Hinayaan niyang pasanin siya ng lalaki habang yakap-yakap siya nito. Hindi niya mapagilang humagik-hik sa tuwa. Heaven knows how she truly missed this guy. Happy birthday, beautiful. Bati nito sa kanya. Salamat. Akala ko hindi ka na darating on time. I miss you so much, Navi. Gabi-gabi kitang naiisip. Ini-imagine na katabi kita sa pagtulog ko. Even our daughter is longing for your bedtime stories. Sobrang saya ko dahil sinakto mo pa sa birthday kong pag-uwi mo.
You have no idea how much it means to me. Come on, tingin mo ba palalampasin kong araw na to na hindi kita nakikita? If you only knew, I canceled my last tour so I can come home for your birthday. Kinagulat yun ni Belle. You did that for me? Mhm. Ang concert pwedeng iurong, pero ang special na araw ng babaeng mahal ko ay walang reschedule. I'm willing to cancel all my appointments dahil wala nang mas importante pa sa akin kung hindi kayo ng anak ko. Hindi mapigilan ni Mabel ang kilig na nadarama ng mga sandaling yun at pakiramdam niya ay may mga nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. She leaned in and sealed his lips with a warm kiss. Hindi nagtagal nagpa siya nang bumalik ang dalawa sa cottage at dito naabutan niya si Lucas. Nakararating lang mula sa biyahe. Nagbeso-beso muna sila ng makumpletong mga tao ay sinimulan nilang selebrasyon sa isang dasal ng pasasalamat. Matapos ang konting salo-salo ay nagsimula na magbigay ng regalo ang ilan sa malalapit sa puso ni Mabel, kabilang ng kanyang ina, ang kanyang tito Lucas, ang mga kaibigang sina Hyacinth at Jazz at ang panghuli, walang iba kundi si Navi. Ikinagulat ni Mabel ang biglang pagluhod ng lalaki sa kanyang harapan. Saka nito inilabas ang isang maliit na kahon na naglalaman ng napakagandang singsing na may malaking diamante sa gitna nito. Navi! Pabulong niyang tinawag ang pangalan nito kasabay ng unti-unting panlalabo ng kanyang mga mata. Gawa ng luhang namumuo mula dito. She wasn't born yesterday. May idea na siya kung saan papunta to. It's been 2 years since I first saw you after a long time. Puno man ng galit ang puso ko dahil ang mga pagkakamali mo noon. Sa huli mas nanaigang pagmamahal ko sa'yo. Kung kaya't natutunan ko rin magpatawad. Ilang beses man tayong sinubukang paghiwalayan, gumawa pa rin ng paraan ng tadhana para muling paglipitin tayong dalawa. At ngayong wala ng hadlang sa pagmamahalan natin. Hindi na kita pakakawalan pa. 2 years is enough, Belle. Handa na akong bunin ng ilang dekada ng buhay ko kasama ka. Mahal na mahal kita. At ikaw lang ang kailangan ng puso ko upang manatili itong buo. So, Mabel de Guzman, will you make me the happiest person in the world and be my wife again? Tumango-tango siya kasabay ng pagdaustos ng kanyang mga luha pababa sa kanyang pisngi. Yes, baby, of course. Matamis niyang tugon. Umalis sa pagkakaluhod si Navi para isuot ang singsing sa daliri ni Mabel. Isang matamis na halik ang iginawad ng lalaki sa kanyang mapupulang labi bago siya ikinulong sa mga bisig nito. Nagpalakpakan, hindi lang ang mga kasama nila sa cottage, pati na rin ang ilang guest ng resort na nakasaksi sa unexpected proposal ni Navi para sa kanya. Mommy! Kalabit ni Paris kay Mabel dahilan para kumalas siya mula kay Navi. May hawak itong isang piraso ng papel na nakatupi sa gitna. Inabot yon ng bata sa kanya. Birthday gift ko po para sa inyo. Anito. Really? Wow, ang bait naman ng baby girl ko na yan. Patingin nga ako ng drawing mo. She took the paper from her daughter's hand and carefully unfolded it. Isa yung simpleng drawing na may malalim na kahulugan. It consists of 3 people in a church kung saan nakasuot si Mabel ng wedding gown habang si Navi nakabarong at sa gitna nila, walang iba kundi ang flower girl na si Paris. Naantig ang puso ni Mabel sa binigay na drawing sa kanya ng anak. Saktong-sakto dahil ilang buwan mula ngayon ay haharap siya sa altar kasamang lalaking sinisigaw ng kanyang puso mula noon hanggang ngayon.